Bulantang na napatayo na si Talia nang marinig ang malakas na boses ni Eleanor sa may pintuan. Nilingon ito gamit ang tila walang pakialam niyang mga mata. Hindi siya sa ibang silid matutulog. Ayon yun sa kanyang asawa kaya yun ang susundin niya. Hindi siya mapipilit ng biyanan gawin ang gusto nito. Kung ipipilit niyang kanyang gusto, si Limbert ang ihaharap niya dito at bahala na silang mag-ina ang mag-usap. Siguro naman ay sasabihin ni Limbert sa ina ang idinahilan nito kanina sa kanya na malaki ang silid at mag-asawa pa rin naman sila. Na-imagine na ni Talia ang hindi magandang reaksyon ni Eleanor. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Lumabas ka na at kailangan na magpahinga ng anak ko. Singhal pa nito na akala may kung sinong reyna sa tahanang iyon. Nais na sanang irapan to ni Talia, mabuti na lang at nagawa niyang pigilan ng kanyang sarili. Nagbagong isip mo? Nagkaliwanagan na tayo kanina. Umiti lang si Talia upang mas galitin ng babae na naging matagumpay dahil nakita niya kung paano mas nalisik pang mga mata ni Eleanor. Hindi lang yun, kulang na lang ay mapatid ang ugat sa leeg nito. Kulang pa yon para kay Talia. Nais niyang magliyab pang mga mata nito sa sobrang pagkainis sa kanya. Ayaw ni Limbert na lumipat ako ng kwarto, mommy. Mababa ang boses ni Talia na sabihin niya yon. Humagalpak na ng tawa sa Eleanor. Alam niyang gumagawa lang ng dahilan ang manugang. Imposible yon. Walang maalalang anak niya kung kaya lahat ng sasabihin niya walang hirap na susundin nito. Anong pinagsasabi ng kanyang manugang na ayaw ng kanyang anak na hindi nga ito nag-react kanina nang sabihin niya yun ng harapan? Kalokohan lang yun ng babaeng kanyang kaharap. Nangangarap lang ito. Huwag mo nga akong gawing tanga. Anong ayaw kanyang patulugin sa ibang silid? Hindi na natutuwa ang tonong saad ni Eleanor na namewang pa upang ipakita kay Talia na hindi nagbibiro. Ambisyosa ka. Tamang sinabi niya, mommy. Ayoko matulog siya sa ibang silid. Putol at biglang sulpot ni Limbert sa kanyang likuran na may dalang baso at pitsyel ng tubig na nakasanay na ng kanyang katawan na gawin bago matulog. Nagdadala siya ng tubig sa silid nila upang kapag nauhaw sila hindi na kailangan pang lumabas. Asawa ko siya. Bakit kailangan niyang humiwalay ng tulugan? Hindi ba dapat ikatabi ko siya para mabilis kong maalala ang relasyon na meron kami bago ang naganap na aksidente? Hindi siya lilipat, mommy. Sa kama kung saan ako matutulog ay doon din siya hihiga. Pinal nitong sambit na animoy siya rin ng batas. Hindi makapaniwalang binukanan na Eleanor ang bibig upang manghantuiran sa anak. Tama bang narinig niya? Kinampihan nitong kanyang asawa kahit na wala itong maalala? Paano nangyari yun? Dapat sa kanya lang ito naniniwala. Hindi pwede nasawayin siya nito, lalo na't siya lang ang natatandaan ng anak. Pinalamlam na ni Eleanor ang mga mata upang amuin si Limbert at kunin ang kanyang buong atensyon. Pero anak, Limbert, paano ka makakapagpahinga kung kasama mo? Malaki ang kama namin, mommy. Pwede kami sa magkabilang dulo mahiga para hindi magdikit. Gusto nang mapahagalpak ng Talia doon upang pagtawanan sa Eleanor dahil sa unang plano nito, nagawan siya na masama ay failed na agad. Kaya lang magiging masyadong bastos siya kung kaya hindi niya ginawa. Tsak na lalo pa siya nitong pag-iinitan kung gagawin niyang bagay na yon. Mabuti na yung mananahimik na lang siya. Hintayin ko anong kalalabasan ng pag-uusap nilang mag-ina. Kung sinong magwawagi sa kanila pagdating sa bandang huli. Sa Eleanor ba o ang kanyang asawang si Limbert ni ibang gusto sa ina? Sigurado ka, anak? Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Tandaan mo wala akong masamang hinangad kung hindi ang mapabuti ka. Huwag mo sanang kalimutan ang bagay na yon na kapakanan mo. Yes, mommy. Siguradong sigurado ako sa gusto ko. Walang gatol at kurap na sagot ni Limbert sa ina. Pinagsadaan ni Eleanor na masamang tingin si Talia na nakangiti ng mga mata. May lihim na pagbabantayan sa kanya, ngunit hindi niya napinansin pa. Ang mahalaga nakakuha siya ng puntos laban dito na siguradong si Talia na gagawa nito ng paraan upang makaganti lang sa kanya. Hindi na muna niya yun iisipin. Ang mahalaga at kailangan niyang ipagdiwa ay ang kinampihan siya ng kanyang asawa. O siya, sige, kung may kailangan ka, katukin mo lang ako sa kabilang silid. Talo na lang nitong sambit kahit na alam na mabae na hindi yan gagawin ni Limbert. Malamang kay Talia na ito makikisuyot hindi sa kanya kung sakali man na meron siyang kailangan. Huwag kang mahihiya ha, kahit patulog na ako. Good night, mommy. Binalot sila na katahimikan. Ang silid ng padabog na umalis sa Eleanor na bakas pa rin sa mukha ang pagkabigo. Saglit sila nagkatinginan ni Talia. Nagpapakiramdaman pa kung anong nandoon ang gagawin nila. Tanging maririnig sa loob ng silid ay ang buga ng aircon at ang malalim nilang paghugot ng mga hininga. Dito ang pwesto ko at dyan ka. Turo ni Talia nang wala nang ibang mahanap na mga salita sa bibig niya nang sa ganun ay magkaroon man lang sila ng topic.
Bigla kasi naging awkward ang pakiramdam nila eh. Okay, habang nakahiga at nakadim ang ilaw ay hindi mapapalagay si Talia sa kanyang pwesto. May hinahanap ang kanyang katawan at alam niya kung anong bagay na yon, ang mainit na yakap ni Limbert. Yun ang unang gabi na magkatabi silang matutulog magmula na mangyaring aksidente at magigising si Limbert. Ang ibig niya sabihin ay nasa isang kama matapos maganap ang aksidente nila sa kalsada. Noong nasa ospital sila, sapat na sa kanyang makaidlip sa gilid ng kama ng asawa habang nagbabantay siya. Ipinikit na ni Talia ang kanyang mga mata. Paulit-ulit na sinasabihan ng kanyang sarili upang makatulog na. Wala na rin naman silang pag-uusapan ni Limbert. Alangan namang magsalita siya gayong hindi niya nga alam kung gusto ba ni Limbert na magkwentuhan silang dalawa. Mukhang matutulog na ito dahil dinig niya na ang banayad nitong hininga kahit hindi niya naman lingunin upang tignan ng asawa. Anong profession mo? Maya-may basag ni Limbert sa katahimikan. Na nais kilalanin ng asawa kaya niya ito hindi pinahiwalay ng tulugan. Dama niya sa kanyang sarili na sobrang mahal niyang asawa at gusto niyang mahanap ang mga alaala sa kanyang isipan na magpapatunay ng kanyang nararamdaman. Napalingon na si Talia sa bigla ang pagtatanong na ito ni Limbert na syempre hindi niya inasahang itatanong. Ang ibig kong sabihin ay anong ginagawa mo sa buhay? Gusto kong malaman yun mula sa bibig mo. Ang buong akala ni Talia tulog na ito, mali pala siya. Marahil ay humahanap lang ito ng pagkakataon upang pakawalan ng kanyang mga katanungan na willing naman siyang sagutin ng tapat. Hindi niya kailangang maglihim sa asawa. Baka kapag ginawa niyang bagay na yon ay makabalik na ito. Model, isa akong international model. Hindi na nagtaka si Limbert doon dahil sa ganda ng mukha ni Talia. Simula ng mga bata pa lang sila, pagmumodelo ng isa sa mga propesyong nababagay sa kanya. Hindi niya kailangan lokohin ang sarili. At isa kang magaling na CEO ng Mondragon Group na ipinamana sa'yo ng tunay na daddy mo. Dugtong ni Talia sa katauhan nito. Hindi pwede na siya lang ang kikilalanin nito. Kailangan din itong maalala yun. Kailangan itong maalala ang kanyang sarili. Yun ang unang kailangan niyang matuklas. CEO ka, Limbert. Naramdaman ni Talia ang ginawang pagtagilid ni Limbert paharap sa kanya. Lumapit kasi ang boses nito nang muling magsalita. Samantalang hindi niya binago kung anong kasalukuyang pwesto ng katawan niya. Kung ganun, kinilala pala ako ng daddy ko. Hindi na niya ako tinanggi gaya ng ginawa niya dati. Sa mga sandaling yun, nais ni Talia na yakapin ng asawa dahil sa lungkot na naging boses nito. Oo, after ng high school mo, kinuha ka niya. Dinala ka niya sa ibang bansa at doon pinag-aaral hanggang makatapos sa kursong nais mo. Bumalik ka ng Pilipinas dahil minana mo ng company na pag-aari niya. Naging LDR tayo? Paano natin yung kinaya? Don't tell me na sumama ka sa akin. Malungkot na napangiti si Talia. Pati palang naging simula ng relasyon nila nakalimutan ni Limbert. Actually, naghiwalay tayo noon pero nahanap pa rin natin ang isa't isa kaya nga ikinasal na tayo. Bukas ipapakita ko sa yung mga kuha nung kasal natin. Halos tayo lang yun. At ang mga kapatid ko. Galit kasi noon ang mga magulang ko dahil sinuway ko sila. Pero naayos na rin naman natin ang gusot bago ang aksident. Hindi na nagsalita pa si Limbert na pinili na lang ang manahimik. Alam niya tunay na nangyaring mga bagay na sinasabi ng asawa. Nahihirapan pa rin siyang pagtagpi-tagpiin ng mga pangyayari niyo noon. Ganun pa man, medyo gumaan ang pakiramdam niya nang marinig ito mula sa sariling bibig ni Talia at hindi sa bibig ng kanyang ina. Ewan ba niya, pakiramdam niya ay mas kapanipaniwalang asawa niya sa ina. Ibang nararamdaman niya kapag ang ina niya ang nagsasalita. May mali na, hindi niya ma-pinpoint. Anong ginagawa natin bago naganap ang aksidente? Hindi masabihin ni Talia ay parang nagkabikig ang kanyang lalamunan. Sasabihin niya bang kasalanan niya yon? Paano kung magalit na naman ito sa kanya at lumayo ang loob? Sa ngayon pakiramdam niya ay lumalapit ang loob nito sa kanya. Paano niya pa kukunin ang loob nito kung bibigyan niya ito ng dahilan para kamuhian siya? Hindi siya papayag. Hindi niya sasabihin ang tunay na nangyari. Maintindihan nito yung oras na maalala na niyang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi kailangan sa kanya manggaling ang lahat ng yun. Pwede naman niyang hindi ito sabihin sa kanila. Galing tayo sa apartment ng mommy mo. Visit din natin yan sa kanya nang mangyari ang aksident. Umayos na higa si Limbert na inayos ng comforter sa kanyang katawan. Sapat ng kanyang narinig at medyo sumasara na rin at bumabagsak ang talukap ng kanyang mga mata nang dahil siya antok. Okay, salamat sa mga impormasyon. Matulog na tayo. Bukas naman ikwento sa akin ng iba pa. Marami pa sanang gustong sabihin si Talia, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Isa pa, hindi siya sanay na basta na lang matutulog. Nasanay siyang halikan ni Limbert sa noo at niyayakap ng mahigpit. Paano niya kaya sasabihin yun sa asawa upang pagbigyan siya? Sasabihin niya ba o ikakailalang din niya? Good night, Limbert.
Kinabukasan ng magising si Talia ay nakahanda ng kanilang almusal at wala na rin si Limbert sa kanyang tabi. Nang lumabas siya ay naabutan niyang mag-ina na nasa hapag na. Nakahanda na silang kumain ng almusal. Saglit lang siyang nilingon ni Limbert, ngumiti si Talia kahit wala na yung sukli. Nanatiling seryoso na naman ang mga mata ni Limbert na hindi kilala ni Talia. Ano pa bang bago doon? Naunahan pa kitang gumising. Hindi ba dapat maaga kang gumigising sa asawa mo upang asikasuhin siya? Anong klaseng may bahay ka? Halatang hindi ka marunong sa anumang gawain. Palatak agad ni Eleanor sa mismong harapan ni Talia at Limbert. Maging responsable ka namang asawa ng anak ko ha? Huminga na muna ng malalim si Talia. Nandun na naman sila, ayaw na sana niyang patulan to pero takte. Nanunuot ang mga salitang binitawan ni Eleanor sa kanyang kalamnan na diretso na sa kasukasuan. May mga maid po kami upang mag-asikaso sa aming mga pangangailangan, Mommy. Katuwiran niya as if hindi alam ng kanyang biyanan na meron sila nun. Makahanap lang talaga to ng magiging problema. Kahit na, ngayon ganito ang kalagayan ng asawa mo, hindi ba dapat ay mas pagtuunan mo ng pansin? Huwag mong iasa sa mga katulungan lahat. Paano makakaalala ng mabilis ang asawa mo niyan? Halata na hindi mo siya mahal at binabaliwala mo lang. Malas naman ang anak ko at ikaw ang naging asawa niya. Uminom ka na ng tubig si Talia at huminga ng malalim. Kailangan niyang kalamahin ng kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magalit. Masisira ang araw niya. Kahit na anong pigil niya, hindi niya pa rin kaya dahil ayaw niyang sinisermonan siya sa pagsisimula pa lang ng araw. Hindi na niya napigilan na naman ang sarili at hinarap na doon si Eleanor. Kahit nasa harapan nila si Limbert at matamang nakikinig. Palipat-lipat ang mga mata nito sa kanila nang kanyang inangunit na pansin ni Talia na mas tumatagal na sa kanya ito. Mommy, alaala po ang nawala sa asawa ko at hindi siya naparalisado upang gawin ko ang sinasabi niyong kailangan ko siyang pagsilbihan. Uulitin ko po, may mga maid kami na gagawa ng mga bagay na yon. Kaya nga namin sila kinuha at pinapasweldo para gawin yon. Kung akong gagawa nun, ano na lang ang gagawin nila? Huwag niyo pong sabihin na magsasuggest na naman kayong tanggalin na sila. Hindi yun pwede. Dahil alam niyo pong hindi lang ako asawa ng anak ninyo. Mayroon din po akong sariling trabaho. Mahaba, makahulugan at puno ng sarkasmong litanya ni Talia na halos hindi kumukurap ang mga mata. Gulantang na natamemes na si Eleanor na halatang walang masabi sa pananambalang na sagot ng kanyang manugang. Tinignan niya ang anak na nakatitig pa sa asawa na para bang hangang-hanga sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Nagpakulo pa yun ng dugo ni Eleanor, nilukot na niyang mukha upang ipakitang hindi niya na ito nagustuhan. Nais palabasin ng asawa na anak niya isang bastos at walang galang sa kanya kahit na ina siya ng asawa. Yun ang gusto niyang itatak sa isipan ni Limbert habang wala itong alaala. Hindi pwede na kahit walang maalalang anak niya ay mahuhulog pa rin ang loob nito kay Talia. Hindi siya makakapayag na mangyari yon. Dapat sa kanya naniniwala at nakikinig ang anak. Sa kanya lamang. Narinig mo, Limbert? Walang modong asawa mo. Ganyan. Madramang tura na niya na ang labas ay aping-api siya ni Talia kahit hindi naman yun totoo. Ganyan niya ako sagot-sagutin mula noon hanggang ngayon. Kita mo naman, hindi ba? Kung umasta at makipag-usap sa akin ay parang kaedad ko. Lantarang umirap si Talia na walang takot ni pinakita yan sa asawa. Bahala na ito kung anong iisipin sa kanya, basta ang mahalaga ay nasabi niyang lahat ng gusto niyang sabihin. Kung kakampihan ito ng asawa niya dahil ang labas ay bastos siyang manugang, wala siyang pakialam. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Matalinong asawa niya at magaling kumilatis ng ugali ng isang tao. Doon na lang niya iasa kung magiging okay pa ba sila nito pagkatapos niyang harapang sabihin niya sa mag-ina. Hindi niya kailangang magpaka-plastic. Ano siya, baliw? Kung hihiwalayan siya nito, edi hiwalayan na siya. May punto naman talaga siya, Mommy. Anong silbi ng mga maid na kasama natin dito sa kondo kung gagawin niya rin lang lahat ng bagay na ginagawa ng mga maid? Matalinong sagot ni Limbert sa kanyang ina. Muli pang napaawang ang bibig ni Eleanor. Hindi niya inasa na ganun ang magiging sagot ng anak. Wala itong matandaan kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito kinakampihan ng kanyang anak. May mali. Tinitigan niya si Limbert na nagpapalitan din ng titik sa kanya. Pilit niyang hinahanap kung may naalala na bang anak, ngunit parehong mata pa rin yun na blanko. Masasabi niya na wala pa rin itong natatandaan. Kumunot na ang kanyang noo, hindi na makapaniwala sa nangyayari. Mapa may maalala o wala ang anak niya, bakit parang under pa rin to ng kanyang asawa. Yung tipong kahit na anong paninira niya hindi naman gumagana. Palaging bokya. Walang talab. Hindi niya maintindihan kung anong gayumang ginamit dito ni Talia. Na pati ng mga sandaling yun ay siyang pinili nitong paboran at hindi siya. Basta. Marapat na pinagsisilbihan ka pa rin niya dahil ikaw ang lalaki at dapat na siyang nasusunod.
Patuloy ni Eleanor na pilit iginigit ang kanyang alam. Mukhang may hirapan pa rin siya na pasunurin ito at lasunin ng utak nito, lalo na kapag tungkol ang kanilang pinag-usapan sa asawa nitong isang maldita pa. Umikot ang mga mata ni Talia at naupo na sa katapat na upuan ni Limbert. Tahimik na kumuha na siya ng kanyang pagkain na nilagay na sa kanyang pinggan. Dating asawa niyang gumagawa noon pero ngayon na may disability ito, napansamantalay siya na lang munang gagawa noon para sa sarili niya. Hindi niya na yun iasa sa asawa dahil baka mamaya'y punahin na naman ni Eleanor at sabihing inaalipin niya ang anak nitong samantalang siya din mismong may gustong pagsilbihan siya ni Limbert. Kumain ka ng marami anak. Malambing na lagay ni Eleanor ng pagkain sa plato ni Limbert na sinilapan si Talia na nagsimula na sa tahimik niyang pagkain. Iniisip na lalaki kung aalis bang asawa niya after ng breakfast nila. Hindi naman niya maitanong at baka barahin lang siya nito. Mamaya na lang niya ito tatanungin kapag wala na sa paligid nilang ina niyang si Eleanor. Bagamat wala kang gaanong maalala, kailangan mo panatilihing malakas ang katawan. Maging healthy ka, Limbert. Sapat na yon. Pagkatapos silang kumain ng agahan ay naligo na si Talia. Kanina pa niya iniisip habang kumakain ang umalis ng kondo upang huminga kahit nasaglit lang. Plano niyang pumunta sa kanilang villa at kamustahin ng mga magulang. Makipagkwentuhan sa kanila para naman kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Isa pa, kaya niya gagawin ito ay upang masolo ni Eleanor ang anak nitong si Limbert. May lakad ka? Saan ka pupunta? May trabaho ka ba ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Limbert na ilang minuto na naghihintay kay Taliyang lumabas ng banyo. Napahawak ng babae sa dibdib niya sa gulat. Ang buong akala niya nasa kusina pa ito dahil nang iwan niya hindi pa tapos na kumain ng mag-ina. Lalabas lang ako saglit. Nilagpasan niya si Talia na tinungo ng vanity mirror upang ayusin ang kanyang sarili. Nakaroba lamang siya noon at syempre, hindi nakaligtas sa kanyang mga matang paniniting ni Limbert sa katawan niya. Lalo pa sa parteng dibdib at mga hita niya kung saan nakita ng mga mata nito na bilugan ng parteng iyon. Saan ka pupunta? Sinundan siya ni Limbert na para bang hindi sapat ang sinagot niya. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Sa villa ng mga magulang ko. Saglit lang ako doon, babalik din ako mamayang hapon. Sagot ni Talia na hindi nilingon ng asawang nakatayo sa may gilid niya, na natiling mapanuri nitong mata sa kanya. Hindi mo ako isasama? Hindi ba dapat kasama mo ko kung pupunta ka doon dahil asawa mo ko? Napakurap na ng kanyang mga mata si Talia na hindi makapaniwala sa tanong nitong parang isang batang kinukulit ang inang isamang magiging lakad niya. Hinarap na siya ni Taliang makaupo pa rin naman. Hindi ka papayagan ng mommy mo at kaya rin ako aalis upang bigyan kayo ng mag-ina ng space, Limbert. Sa susunod ka na lang sumama. Ispend mo na lang munang oras mo sa mommy mo na sabik sa'yo. Pagbigyan mo na lang muna siya, babalik din ako bago ang dinner. Taas pa ni Talia ng isang palad niya na parang nanunumpa, natuto pa rin niya ang kanyang sinabing uuwi rin siya kaagad sa kondo nito.